Naririnig po ba ninyo umuulan? Okay. 11:10 ng gabi. So, basa ang buhok, hindi pa makatulog. At yeah. So, alam po ninyo, itong mga huling araw, damang-dama natin yung pagbabago ng sistema. Pagbabago na rin ng mga tao. Hindi mo alam, ewan ko, paano ko sasabihin, pero talagang spiritual talaga lahat eh. Nag-gets niyo po ako? Spiritual talaga lahat. Yes. Mas totoo yung spiritual kaysa dun sa physical na nakikita natin ngayon. Heaven is much real kaysa dito sa mundong ibabaw. Tingnan ninyo, makinig pong mabuti. Ako, even though sabihin ko yung mga pangalan, you don't know them. Kaya hindi lang po ako magbabanggit. May napansin po ko, kamag-anak po namin siya. Pero hindi yung sinasabing, anong tawag doon? Yung malapit talaga. Kumbaga first degree kamag-anak. Hindi po ganun. Malayo-layo. Malayo-layo. This person, ano siya noon? Makikita mong, kumbaga parang humble, mabait. At ito na pong nangyari, maingay po yung aso, may sugat po kasi siya. Yung taong ito, kamag-anak nga po namin, ay parang nagkaroon ng, sabihin na po natin, pagbabago sa kanyang life. I will not detail any specific term here, pero sabihin na natin, nakaangat-angat, you know what? Yeah. Then gradually, I observed her. Babae po. Tiyahin nga namin eh. Malayo nga lang. Buti naman. Thank you, Lord. Yung actuations, yung pagtrato niya sa mga tauhan niya, kasi may negosyo po sila. Actually, mga kapatid po niya yung mga trabahador niya. Nakita ko yung pagtrato niya at sinusumbong nga po sa akin ng pamangkin niya. Siya. So, ako tinignan ko, Lord, kako, talagang yung kaaway namin, hindi namin nakikita. Kako, si Satanas talaga eh. At work siya eh. Di ba? At work siya. Alam niyo po ba ang mga tao ngayon, magsisimula ng humble? Ewan ko po sa inyo ha, pero may nakita na po ba kayong taong nagsimulang ang bait-bait? Tapos, nung naging successful, ang yabang-yabang na. Superb. I'm not saying mayabang itong balitsahin ko na rin. Pero, makikita mo yung kanyang pagbabago. Makikita mo yung actuation. Ito po ang kanyang inobserbahan ko dahil nakita ko yung pagtrato niya sa kapatid niya mismo. Hindi po maganda. Sabi ko, they started all of them sila, yung tama lang ang buhay. Pero ganun pa man, kahit tama lang ang buhay nila, by that mga panahon yun, nakita ko, mahal niya yung mga kapatid niya noon. Kasi bata pa siguro bata pa. Naniniwala po ba kayo pag tumatanda, nagsumasama ugali? Do you believe in that? Paki-comment naman po ba? Ang tanong ko, pag tumatanda po ba, sumasama ang ugali? Did you believe that? Makakatakot tumanda. Kasi mawawalan ka ng Siguro mas maganda sabihin natin, habang tumatanda, nagkakaroon ng mga sakit-sakit sa katawan, kaya parang umiinit ang ulo. Pero kasi mga Kristiyano tayo hindi natin claim ang sakit. We don't claim sicknesses, we claim healing. We are healed. Di ba? Yun. Siguro, kasi matanda na rin itong sinasabi ko, nagkaedad na. At wala siya kay Lord. Hindi niya kilala si Jesus. I even gave this woman a Bible. Tinanggap naman niya. Nagpasalamat pa nga siya. Tagalog Bible. Yung mura lang, magandang balita, Biblia. I think 300 lang yun. Dati pa, mga ilang taon na rin. Pandemic yata. Pero, ang nakita ko po talaga this time, ang laki nang nagbago na sa daigdig na ito. So, ang kaaway natin talaga at work, si Satan,
I'm not saying na mag-ingat tayo kay Satanas kasi greater is He who lives in us than He who resides in the world. Hindi tayo pwedeng matakot kay Satanas. Takot siya sa atin. Ayun ang totoong stand natin. At saka mas totoong tayo mga born again, meron tayong mata ng espiritu. Amen? Meron tayong matang espiritual. Yan ang mga bagay na wala ang mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, all they can see is yung mga bagay lang dito sa mundo. To see is to believe. Remember nung nabuhay muli si Jesus, wala si Thomas na magpakita si Lord Jesus doon sa mga disipulos na natira. Ngayon, nakita nila ang Panginoon, di ba? Nakita ng mga disipulos. Ngayon, the following week, nung dumating si Thomas, pinakwento nila, nagpakita ang Panginoon, ganito. Pero wala ka naman. Pero nakita namin, hindi ako maniniwala. Sabi niya, hanggat hindi ko naidadaiti ang aking mga kamay sa ganun, bla bla bla, chu. Diba? Mga daliri niya, paan niya, tagiliran niya. Hindi ako maniniwala. Malakas na ulan. Okay. Pero the following week, nagpakita si Jesus. Makinig kayo sa sinabi ni Jesus, sabi niya, Thomas, come on here. Put your finger on my side. Kasi doon po siya tagiliran, di ba? Inulus siya doon. Tapos sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ni Jesus, do you believe now because you see me? Sabi ni Jesus sa kanya, blessed are those who don't see me and yet they believe. Yung mga hindi nakakita sa akin, bagamat hindi nila ako nakita, naniniwala, mas blessed sila. Amen? Kasi yung nakita mo nga ako, dahil nakita mo lang ako, naniwala ka. Makinig pong mabuti. Alam po ba ninyo, bakit si Jesus, nung nagpakita siya doon sa dalawang lalaki naglalakad papuntang Emmaus, natatandaan niyo po yon? Yung mga lalaking ito, lugmok na lugmok. Lugmok na lugmok. Down na down sila. Nagchichikahan sila regarding doon sa mga nangyari kay Jesus, namatay siya. Ang alam nila, patay si Jesus eh. Ang alam nila, patay ang Kristo. Patay si Jesus Christ. Kaya nag-aano sila. Ngayon, si Jesus, anong ginawa niya? In-expound niya sa kanila ang Scripture. Di ba? Tapos, hindi nila nakilala ang Panginoong Jesucristo na siya pala yung kasama nila. Not until magpanggap si Jesus kunwari na parang lilihis siya ng daan niya. Ay, dito ka tumuloy, gabi na. O sige, pumasok naman ang Panginoon, di ba? Yun naman talagang plano ni Lord eh. Maganda naman. At dumampot siya doon sa loob ng bahay, dumampot siya ng tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata, it's the Lord. How come na hindi nila nakilala si Lord during nung kanilang trip? Papaliwanag ko mamaya. Amen? Si Jesus pala yung kasama natin. Kaya pala umaalab sa atin. Makinig Kaya pala umaalab sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Siya pala yun. Habang ini-explica niya sa atin ang mga kasulatan, nag-uumapaw at nag-uumalab ang ating mga damdamin. Yun. Yun po yun. Kaya tayo mga Kristiyano, sabik na sabik tayo sa Word of God. Pag pinag-uusapan natin yan, wow, heaven talaga. No? Okay. Si Jesus, napansin nyo, hindi siya nakilala ng mga disipulos. Pero si Jesus po yun. Kasi, si Jesus, ang ginawa niya, yung scripture ang kanilang in-expound sa kanila. Pinaliwanag niya. Anong revelation dito? Si Jesus, mas gusto niya na tignan natin siya sa Bible. Kasi maraming chika tungkol kay Jesus, maraming ganun-ganon, Da Vinci Code, mga ganon, sinisiraan siya. No. Sa Bible lang tayo tumingin. If you want to know more about Jesus, go to the Bible. Pinakita ni Jesus dito sa pangyayaring ito, sa daan patungong Emmaus, di ba? Doon sa dalawang alagad na nalulungkot dahil namatay ang Panginoon nga, akala nila patay, di nila alam buhay na yung kausap na nga at kasama na nga nila. At nakilala nga nila nang dumampot ng tinapay ang Panginoon at di ba? Binahagi sa kanila. Gusto ng Panginoong Jesus, tuwing meron tayong pinagdadaanan sa buhay,
Kung gusto natin siya kausapin, let's go to the Bible. Magsasalita siya sa atin doon. Pinakita ni Jesus ang importansya ng banal na kasulatan doon. Sabi ko po kanya ng opening ng vlog natin, ang mundo po ngayon ay kitang-kita natin yung at work, ang mga spiritual forces, darkness, no? Pero may panlaban po tayo dyan. Ang mga pangako ng Panginoon na nakasulat sa Bible. Di ba? Hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo na ang kanyang mga salita, nandyan siya, makapangyarihan. Anyway, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... Jesus is the Word of God. Amen? Kaya yung mga nagtatanong sa akin, ano nga bang itsura ni Jesus nung siya ay nabuhay sa mundo? Well, kung akong tatanungin nyo, isa siyang typical na Hudyo. Hindi po yung mga Hudyo nakikita nyo ngayon diyan sa Israel kasi yan po hindi na po mga puro. Tanda po ninyo ng AD 70 nag-scatter sila sa buong mundo, right? So wala silang tahanan not until 1948 doong marigather sila sa land na yan. Pero iba't ibang lahi na po yung mga dumating diyan. Hindi na po yan puro, ne? So ang atin pong masasabi, kung gusto natin makakita ng isang kamukha ni Jesus. I'm not saying yung mukhang-mukha niya, pero kung gusto mong makita kung anong itsura ni Jesus, kung anong itsura niya nung nabuhay siya, tumingin ka sa isang purong Hudyo. Wala nang ang purong Hudyo. Well, wala nang purong Hudyo, pero may mga ganun pa rin na lahi. Yun yung mga Arabs. Diba? Mga Arabiano sa Arabia, Saudi Arabian. Tumingin kasi isang Saudi Arabian na lalaki, ganun ang features ng mukha. Amen? Ganun ang itsura. Taga-Saudi. Tsaka taga-Iran. Iraq. Ganyan. Ganyan ang itsura ni Jesus. Si Jesus, hindi niya niloob na mapicturan siya. Hindi niya niloob na anong tawag dito? Ma-invento na itong mga ganitong mga cellphone na may camera that time. Kasi, pag napicturan siya, sasambahin yung litrato niya. Ayaw ni Jesus yun. Gusto niya, sabi niya, doon sa babaeng Samaritan, di ba, nung siya ay nauhaw, sabi niya ganon, darating ang panahon, sasambahin ninyo ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Yan, gusto ni Jesus, we will worship Him in Spirit and in truth. Meron po akong nirebuke na isang actually matanda na rin, may edad na rin. Sabi niya, nakapanood daw siya ng pelikula tungkol kay Jesus. Sabi niya, pag ako'y nananalangin, yun ang iniisip ko ng mukha niya. No! Excuse me. Ako. Ganito yan, ha? Ako sa kanya. Wala kang i-imagine ng mukha ni Jesus. Pray in spirit and in truth. Yan ang sabi ko. Wala kang ini-imagine ng mukha niya. Basta, umikit ka. Alam mo nandun ang presence niya. Amen? Anyway, yung mukha ni Jesus makikita natin sa rapture. Tandaan nyo, kung ano yung itsura ni Jesus na buhay siya, He is the same yesterday, today, and forever. Makikita natin yan sa rapture. Kaya ano pa? Diba? Makikita naman natin siya. Yung talagang mukha niya, kung anong itsura niya. Mukhang Saudi Arabian yan. Talaga, sigurado ako doon. Mukha siyang Iraqi, mukha siyang Iranian. Kasi yun po, ganun ang itsura ng mga pure na Hudyo. Yes. At sa pagdating ng rapture, makikita natin siya. Pero ngayon, pag nananalangin ka, ako doon sa nagsabi na, kasi napanood daw niya yung Jesus of Nazareth ni Robert Palmer. Pag ako'y tumipikit, ayan ang ini-imagine ko na mukha niya. Kinakausap ko yan. Idolatry yan. Idolatry po yan, ma'am. Mali po yun. Ay, na-invite pala namin ito sa isang Bible study. Yes, so, na-invite namin siya sa isang Bible study. So, believer din po ito. Believer din po siya. Pero na-invite namin sa isang Bible study dahil doktora po ito at naghahanap daw siya ng Bible study. Matagal na rin po kasi ito. Sabi ko, pag pumipikit kayo, huwag kayong mag-i-imagine ng mukha ni Jesus. Wow, that's idolatry. Pag pumikit ka, Lord Jesus, kausapin mo siya. Importante yung presensya niya. Di ba? Hindi yung kung ano yung itsura niya. Paano yun? Pag nag-assume ka na si Jesus mahabang buhok,
Pag nakita mo sa langit, halimbawa mahabang buhok, iniisip mo mahabang buhok niya na mukha siyang Amerikano. Tapos may nakita ka sa langit, hindi mo pinapansin. No, kasi ang itsura niya Middle Eastern. Tapos ang height niya 5'5", nasa langit na ha. Hindi mo alam yun pala si Jesus, naghahanap ka pa ng iba. I am Jesus, sasabihin. Look at my wounds. Oh, siya pala yun. Ganyan pala yung itsura niyo, Panginoon. Oh, di ba? Kala ko ganun. Kaya, when you pray, in spirit and in truth, kasi ang opening ng vlog natin, mas totoo ang spiritual. Mas totoo ang mga bagay na spiritual ngayon, panahon na ito. Nag-iiba po ang panahon. Ako, masasabi ko lang, bago mag-rapture, talagang ibang-iba na ang panahon. May mga comparisons ako, madami, some 25 years ago. Nung maliit pa ako noon bata pa ako. Parang ang gaan-gaan kasi, alam niyo, noong mga panahon na yon, parang wala kang iniisip. Papasok ko lang ng school, may baon ka. Ngayon, di ba, talagang, tsaka nagbago ang mundo after ng COVID. Ako, I believe in that. Kaya, yan, let's pray in the Spirit. And when we pray in Spirit and in truth. Using the name of the Lord Jesus Christ. Tandaan nyo, pag nananalangin kayo, laging may in Jesus' name. Hindi naman po ito formula. Pero mas maganda manalangin kayo from the heart. Pero lagi nandun ang pangalan ni Lord Jesus. We always use His name. We always sleep His name. Okay, bye-bye.